Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan ni Leeward kontra Josh Warrington. Fight schedule, October City, taong kasalukuyan. Doon gaganapin ang bakbakan sa Manchester, England. Mapanood ng live sa DAZN. Magsisilbing challenger itong si Josh Warrington sapagkat kasalukuyang hawak ni Leeward ang WBA World Featherweight title matapos talunin ni Leeward sa rematch si Mauricio Lara. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado dito sa bakbakan. Paano natin malalaman? Alamin natin kung sino ang nasa prime, height and disadvantage, power, karanasan, skills, kung sino ang nakakalamang. Unahin natin ang sa panig ng challenger. Josh Warrington, may impresibong kartada, 31 wins with 8 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses ito nakatikim ng knockout. May edad, 32 anyos, height 5 foot and 7 inches, reach 67 inches. Ang stance ay orthodox, knockout ratio 25.81%. Huling lumaban, December 10, 2022, nakalaban nito si Luis Alberto Lopez. Talo itong si Josh Warrington sa pamamagitan po ng majority decision. Karanasan, 5 beses ito naging world champion. Oo. At ngayon, dahil sa wala na siyang titulong hinahawakan, ex-world champion naman siya, mga kaibigan. At minsan ang naging world title challenger. Skills. Ang skills ng boksingerong ito ay boxer puncher. May defensive style, counter punching ability, willing sa 2-2 o brula na bakbakan, volume kung bumabato na suntok, at may pagka-agresibo ito mga kaibigan. Taglay ang hand speed. Pagdating naman sa depensa, may kahigpitan na rin. Pagdating sa depensa itong si Josh Warrington. Sa panig naman ng kasalukuyang kampiyon na si Leeward, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada din po. 27 wins with 16 wins coming by way of knockout, may 3 talo, ngunit wala bang naitalang tabla. Sa kanyang 3 talo, 2 beses ito nakatikim ng knockout. May edad 35 anyos, height 5 foot and 7 inches, reach 67 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 59.26%. Huling lumaban, Mayo 27, 2023, rematch sa pagitan ni Mauricio Lara. Panalo ba unanimous decision itong si Leeward? Una nilang paghaharap, Pebrero 18, 2023, TKO ang inabot ni Leeward, pero nakabawi mga kaibigan dahil panalo niya sa rematch ang laban sa pamamagitan po ng puntusan. At maraming nag-react na mga boxing fans tungkol doon na bakit nagbabago ang galawan ni Mauricio Lara. Sa tingin ko hindi nagbabago ang galawan ni Mauricio Lara. Bagkos si Leeward ang hindi na sumabay kay Mauricio Lara. Ginagamit ni Leeward kung saan siya epektibo, which is yung long range mga kaibigan. Skills nitong si Leeward, boxer puncher din po. May defensive style, pressure fighter style, counter punching ability, willing sa brulan o 2-2 na bakbakan. May footwork na kung saan in and out, ginagamit din ang ring. At taglay ni Leeward ang power mga kaibigan. Okay, comparison. Pagdating sa edad, 35 anyos si Leeward, 32 anyos naman itong si Josh Warrington. Height and disadvantage, magkasing tangkad, magkasing haba ang kanilang mga galamay. 5 foot and 7 inches ang height, at dito naman sa reach 67 inches. Parehong orthodox ang maglalaban, lamang sa knockout ratio si Leeward, which is 59.26%, samantala itong si Josh Warrington ay mayroon lamang 25.81%. Activity, parehong aktibo ang dalawang boksingero. Karanasan, sa tingin ko kung sa karanasan tayo, mas nakakalamang si Josh Warrington dahil kamakailan lamang naging world champion itong si Leeward.
Unlike kay Josh Warrington na ilang beses na ito naging world champion. Skills, parehong boxer panser. Pero dito sa kanilang estilo mga kaibigan, hindi magkapareho. Bakit? Si Josh Warrington epektibo lamang sa close range. Samantala itong si Leigh Wood epektibo naman sa long range. Bagamat nakipagtututo din itong si Leigh Wood, pero sa tingin ko mas epektibo siya dito sa laban kontra Josh Warrington kung gagamitin niya ang distansya. Pero dahil sa lamang siya sa power, may laban pa rin itong si Leigh Wood. Oo, sa skills. Okay, ngayon dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko dyan, Leigh Wood by technical knockout. Kung mawi naman sa puntusan, may tsansa pa rin si Leigh Wood na may panalo niya ang laban gamit ang kanyang skills at power. Nakadepende ito sa kanyang gawing estratehiya. Dahil kung makipagsabayan siya kay Josh Warrington, diyan magkaroon ng malaking tsansa itong si Josh Warrington once na dedicate itong si Leigh Wood. Dahil mas marami kung bumabato ng suntok itong si Josh Warrington at agresibo. Kung mawi sa puntusan, sa tingin ko hindi kagulat-gulat kung sakaling manalo si Josh Warrington sa puntusan dahil mas marami siya kung bumabato ng suntok at agresibo. So dito sa labanan na ito mga kaibigan, kinakailangan ni Leigh Wood na i-knock out itong si Josh Warrington o di kaya gamitin niya ang distansya at yung kanyang power, skills, at nang sa ganon kahit sa puntusan maipanalo pa rin niya ang laban. Pero dyan nga kung awi sa puntusan, malaki na ang laban ni Josh Warrington. Oo, dahil mas marami siya kung bumabato ng suntok. At kahit sabihin natin napakababa ng knockout ratio nitong si Josh Warrington, kung palagi naman niyang masapol itong si Leigh Wood, hindi ako maniniwalang walang iindahin itong si Leigh Wood. Oo, hindi ako kumbinsido na walang iindahin, lalo na kung patuloy na matatamaan. May iindahin din ito at posible pa na magawa din ni Josh Warrington ang ma-knock out si Leigh Wood sa later rounds. Kaya naman mga kaibigan, maaksyon na labanan ito dahil yung pagka-agresibo ni Josh Warrington ay posibleng magpahirap kay Leigh Wood sa kanilang bakbakan. Hanggang dito na lamang, ito Bandung Sports PH. Maraming salamat po.